Hello guys! For today's video ay samahan niyo ako at tayo ay uuwi ng Romblon. Alamin natin kung magkano ang gagastusin nating pamasahe at kung anong barko ang sasakyan natin. Surprise ito guys dahil hindi namin alam kung may masasakyan ba kami or mai-stranded ba kami or matutuloy yung biyahe namin pa uwi. Bali, umalis pala kami sa bahay ng 10 at umalis ang bus ng 10:30 AM. Balik pala tayo sa pamasahe galing Alimol hanggang Batangas. Ang siningil sa amin ng konduktor ng bus ay 268 pesos per head. Depende na lang po kung kayo ay estudyante, senior, or PWD at yun po ay discounted. Mas maganda po kung dala ninyo ang inyong mga ID. Ayan, nasa terminal na tayo at ito ang babayaran natin. Sabi ko nga kanina, discounted ang estudyante, senior at PWD. At half fare naman sa mga bata. Magbabayad din po tayo dito ng terminal fee na 30 pesos per head. Siyempre, kailangan nating magbayad nun dahil tayo ay tatambay dito sa terminal habang inaantay natin ang barko. Balik po tayo sa binayaran namin. Ang binayaran po namin dito sa terminal ay 1,224 per head na po yun. Plus 30 pesos na terminal fee. So, matotal is 1,254. Bali, regular lang ang kinuha namin dahil mas mahal ng kaunti kapag aircon. And guys, we are so lucky dahil ang aming barkong sasakyan ay ang bagong barko na Montenegro Lines Santa Faustina. Ito guys, yung barko na sinasabi nila na may 7-Eleven sa loob. So, titingnan natin yan pag pasok natin mamaya. At ayan, kakadaldal ko, hindi ko na nasabi kung anong oras kami dumating dito sa Batangas. So, dumating kami dito ng 2 o'clock ng hapon. At mag-aantay tayo ng alas 5 para makasakay na tayo sa barko. At ayan, wala pang alas 5 ay nagpaakyat na sila ng mga pasahero sa barko. Ang init-init pa niyan guys, sobra. Tapos ang layo-layo pa ng nilakad namin. Oh, 'di ba? Malayo pa 'yan, guys. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong masyadong magdadala ng napakaraming bagahe. Ang advice ko, mas maganda kung ipa-tracking nyo na lang kung meron din namang direct na papunta sa lugar nyo. Mahirap din guys kapag may mga kasama kayong bata, lalo na kapag baby pa, nakakangawit talaga siya sa kamay. Kaya magbaon ng maraming pasensya. At ayan, sa wakas nakarating na tayo. Bali, iaabot na lang po natin yung ticket natin sa Coast Guard at pag napunit na nila yon ay pwede ka nang umakyat. Excited na ako niyan guys dahil 2 years na akong hindi nakakauwi ng probinsya. Excited na akong kumain ng mga fresh na isda na huli ng tatay ko, yung mga malalaking isda. And syempre, ligong-ligo na talaga ako sa dagat.
Last 2023 ay nag-resign ako noon at umuwi ako ng probinsya, and masaya kami noon dahil madami kaming umuwi. So enjoy na enjoy talaga. Kaya lang sa ngayon ako lang muna ang uuwi, kasama ko yung kapatid ko, and siya maiiwan na siya doon, pero pagbalik ako na lang mag-isa ulit. So parang nakakalungkot siya. O siya, nagdrama na ang lola nyo. Hanapin na natin yung teheras namin. Ayan ang itsura niyan guys kapag regular lang ang kinuha nyo. Unlike sa aircon, nakakwarto-kwarto yata sila nun. Hindi pa kasi ako nakapag-try na mag-aircon para makatipid. And dyan naman kami minalas dahil yung nakuha naming teheras ay nasa taas. Ang hirap niyang umakyat guys kasi mataas talaga siya. Ayan, at umalis na ang barko. Maganda siya guys kasi hindi siya maalog. Yun yung na-observe ko dito sa bagong barko. Tsaka mabilis. Mabilis siya talaga. Tingin ko neto is maaga kaming makakarating. Tara at samahan niyo muna ako na magmuni-muni. At habang nagmumuni-muni, nawala pala sa isip ko guys na galing pala kaming San Juan kanina, sumakay kami ng taxi and nagbayad ako ng 150 pesos. Bale, ang babayaran lang talaga namin is 120 pesos lang. Kaya lang, naligaw-ligaw kasi kami sa Cubao, and thankful kami sa driver dahil mabait si kuya. And willing siyang ihatid kami kung saan daw merong sakayan ng bus na papuntang Batangas. So, ayun, dahil nabaitan ng lola nyo, dinagdagan ko yung payment ko and ginawa ko siyang 150 para happy naman si kuya. And tara, mag-ikot-ikot muna tayo. So, punta tayo dito sa dulo ng barko sa likod to banda. So, ayan, meron ditong parang tambayan, and ang dami-dami ditong pasahero na nakaupo, and syempre kagaya ko, nagmumuni-muni din sila. Alam nyo ba guys, na kapag nasa barko ka, ang dami-daming pumapasok sa isip mo kapag nakarating ka na ng probinsya. Ando na yung maliligo ka sa dagat, mamimitas ka ng prutas, maghahanap ka ng shell kapag low tide, pupunta ka sa mga beach, at kung ano-ano pa. At ayan, kakaikot ko. Finally, nakita ko na rin yung 7-Eleven sa loob ng barko. So, ayan siya. Ang laki pala niya, guys. At in fairness, ang dami nang nakapila. Hindi ko aakalain na yung 7-Eleven sa Manila ay nandito na sa loob ng barko. Tara guys, samahan niyo ko at papasukin natin ang loob ng 7-Eleven. Pagpasok ko guys, nahiya na ako mag-video sa loob. So, ayan, parang patago na lang yung pag-video ko. Pero na-observe ko naman na halos same lang din yung mga tinda niya sa 7-Eleven na nasa Manila. Actually, yung hinahanap ko sa 7-Eleven na siopaw ay meron sila. Kaya lang, sa dami ng pila, hindi na talaga ako bumili. Tapos, lumabas na ako.
Okay naman din sa loob niya, tas marami din naman na upuan na pwedeng pagpwestuhan. Paglabas ko guys, naisipan kong pumunta sa CR. So tara, samahan niyo ko at i-check natin kung gaano kalinis yung CR nila. Bongga yung CR guys, malinis, naka-tiles, tapos marble design pa. O diba, Hagardo Versosa ang lola nyo. Ayan, nakiusyoso lang talaga ako guys. Hindi na rin ako nagbukas ng pintuan. Time check, 2:24 AM. So, bumaba na kami dahil padaong na yung barko and mas gusto pa namin na mag-antay na lang dito sa baba dahil kapag sobrang dami na ng tao, magsisiksikan na yan at matatagalan ka na makarating dun sa sakayan ng van. So, mas maagap, mas maganda pag nauna ka, mauuna ka rin na makasakay ng van dahil minsan nauubusan talaga ng sasakyan dahil kakaunti lang naman yung mga sasakyan na nag-aabang ng pasahero. O diba, tingnan nyo guys, ang dami na rin namin dito sa baba. Yung iba niyan nasa taas pa at makakababa lang sila kapag dumaong na yung barko at nagsisimula ng magsilabasan yung mga pasahero. Ayan, nasa van na kami at eksaktong 3 AM ay umalis na yung van na sinasakyan namin. So, ang sinakyan namin dito is yung van na biyaheng Calatrava to San Agustin. Una muna siyang dadaan sa Calatrava, sa may Fishport, doon nila kami bababa. At yung mga naiwan na pasahero, yun na yung diretsong San Agustin. Fare check pala tayo. Ang pamasahe namin dito sa van na to ay 250 pesos per head. Walang discount yon, either senior, estudyante, regular, or PWD. Yun talaga yun. Fix na talaga ang singil nila. Para sa akin masyado siyang mahal pero wala ka na rin namang magagawa at saka hindi ka na rin naman magrereklamo dahil aircon naman siya. So, go na lang tayo para makauwi tayo sa uuwian nating mga bahay. Mahaba-haba rin yung biyahe namin ito guys. Siguro from Odiongan to Calatrava, kumain yan ng 1 oras bago kami makarating ng Fishport. Pero okay na rin yun, mabilis na yun dahil kapag inabutan ka na ng umaga at kapag ang nasak mo ay mini bus ay mas matagal ang biyahe nun. Siguro kakain yun ng 1 oras at kalahati dahil marami siyang isasakay na pasahero at paputol-putol din yung biyahe niya dahil may bababa. So, yun talaga yung magpapatagal sa biyahe. Pero since yung nasakyan naman namin is van at meron siyang location na bababaan talaga, mabilis ang biyahe at dahil madaling araw, wala din namang traffic. Time check, 4 AM na yan. Nasa Fishport na kami ng Calatrava. Ayan, iikot muna natin ang ating camera. Malapad siya guys. Mas maganda siya ngayon compare dati dahil nung last 2023 na umuwi kami, hindi pa siya ganito. Hindi pa ganito yung itsura niya. At dahil wala kaming sinabihan na uuwi kami, ayun, walang nagsundo sa amin. Buti na lang nakita namin si kuya and willing naman siya na maghatid ng pasahero simula sa bayan papunta dun sa barangay namin. At ang singil niya sa amin dito ay 100 pesos. Ayun lang guys, thank you for watching. Please like and subscribe. Ipapakita ko na lang sa inyo yung total ng lahat ng nagastos namin sa dulo ng video. Thank you!